Good evening po. Mega mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Magandang sa mga madlang people dyan at mga support natin dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako unang-una kay Lord kasi maluwalhati ako nakarating sa Cagayan de Oro, sa Talisayan, Misamis Oriental at ganoon din sa Calaveria. Nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoong si Kristo, Jesus Nazareno. At humihingi ako ng paumanhin kung hindi ko nagamot ang mga taga Calaveria. Ang nagamot ko doon yung mga taga ibang lugar, hindi mismo doon sa Calaveria. At nagpapasalamat ako unang-una kay Dr. Office of the Municipal Health. Nagpapasalamat ako kay Renante Salbayon, MD. Mega mega shoutout dyan, Doc. Renante Salbayon, MD. Nagpapasalamat po ako sa inyo, binigyan niyo ako ng reseta dahil na potion ako eh. Kaya hindi ako nakapaggamot maigi doon sa Calaveria. Ang nagamot ko lang doon ay sobra doon sa iba-ibang lugar. Mahigit na sa 80 hanggang 90 ang hindi ko pa nagamot. Sumuko ako. Hindi ako sumuko sa paggagamot. Sumuko ako dahil na potion na yung pa ako. Kung ordinary lang akong tao, sigurado patay na si Apo Andy. Salamat ako kay Dr. Renante Salbayon, MD, taga Office of the Municipal Health ng local government ng Calaveria. Mega mega shoutout sa iyo, Doc. Maraming salamat sa nireseta mo sa akin, Doktor, para sa potion. Nakita niyo yung huling ginamot ko na meron akong sugat sa paa. Hindi ko alam paano ako nakagat ng anumang insekto, anumang hayop na hindi ko maintindihan. Sumobrang init ng katawan ko, maabot ng 39, mahigit aabot na rin ng 40. Habang nagagamot ako ay mas hindi ang sakit ng ang ulo ko. Hindi nga ako nagkakaroon ng kulani sa tagiliran ko, pero yung paa ko nagkakukulay na parang dragon fruit. Alam niyo po yung dragon fruit sa Mindanao. Ganun po ang kulay ng paa ko. Simula sa paa ko, hindi lalagpas ng tuhod ko, ay nagiging kulay parang dragon fruit na ito, parang pula na may halong madilaw-dilaw. At salamat sa doktor kay Renante Salvayo, nagbinigyan ako ng gamot at nadumi ko na po yung lason. Lumabas to sa tiyan ko ng mahigit aabot yata ng 50 beses ako umutot. Tapos mga ilang kinabukasan, lumabas sa akin yung sakit sa aking katawan. Salamat kay Lord. Pangalawa, lumabas yung nawala na yung lagnat ko, masakit pa yung ugat ko. Yung ugat ko, mayroon pa palang natitirang virus galing sa potion. Di ko alam kung anong klaseng isda nakakagat sa akin o ano bang hayop yung sa karagatan. Ay kusa na lang ito tumulo yung dugo ko na hindi ko namamalayan. Kakaiba yung dugo lumabas sa balat ko. At yun, umayos na yung paa ko. Pero nakakalakad na ako yun, pero medyo mabigat pa rin ang paa ko. Yung lumabas yung dugo sa akin, siguro 100 ml. Ganyan kadaming dugo ang nawawala sa akin. Siguro mga hanggang dito sa basong ito. Ganyan dugo nawala sa akin. May sumisirit. Habang ako'y nananalangin, ay biglang sumirit yung dugo sa paa ko. Yung pala ay virus pa rin yun. Kaso kakaiba yung dugo. Yun. Salamat kay Lord. Hindi ko alam kung sinong kumagat sa paa ko. Pero experience pa rin yun. Salamat pa rin no. Salamat po ulitin ko kay Renante Salbalyon sa MD, doktor to sa Office of the Municipal ng Calaveria. Salamat sa antibiotic. Dahil hindi ako kayang bigyan ng antibiotic ng... Siyempre, alam niyo naman po, pag antibiotic, hindi ka bibigyan ng butika. Hindi kasi pag nasusugatan ako, mabilis bumalik ang sugat ko. Katulad nito, nawala na yung potion sa paa ko, yung sugat ko mabilis nang tumuyo. Kasi pag nasusugatan ako, mabilis tumuyo. Nagtataka lang ako, bakit hindi natutuyo yung sugat ko? Pero awa ni Lord, may hinawakan siyang tao. Salamat din pala kay Ate Norma Caballero yun. At nagtumawag sila kay doktor na binigyan ako ng gamot.
Salamat din kay Aileen Caballero Chon sa kanyang anak na nakausap niya agad yung doktor. Ganun kabilis. Salamat kay Lord. Salamat din sa kanila. At salamat din kay Ate Carmen Caballero Dards. At kay Kuya Arnel, yung Air Force, yung sundalo. Salamat din sa pagtulong. At ito yung magaling na yung pako. Pero nagpapasalamat ako. Pasensya na po kayo sa mga kalaberya ha. Ang hindi natin nagamot sa lugar nyo ay humihingi po ako ng pamahin at talagang iniwanan ko yung pasyente ko na umabot ng mahigit 40. Nasa 80 hanggang 100 pa na hindi ko nagagamot sa kanila. Talagang hindi kinaya ng utak ko, talagang sumusuko ang utak ko. Parang may dumudurog sa utak ko at may dumudurog sa mga pinaparalyze yung mga pako, pinaparalyze nila yung mga ugat ko. Pero salamat pa rin kay Lord. Hindi pa rin pinahintulutan ni Kristo na pasukan ng virus ang katawan ko. Kahanga-hanga pa rin talagang binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon si Kristo. At ito, buhay pa ako. Salamat po sa inyong lahat. At humihingi ako ng pamanhin sa yung mga hindi po talaga na gamot. Kung hindi nyo lang alam, 7 beses pa ako nakipaglaban para lang bumalik ako sa katawan ko. Bago ako nakabalik sa aking katawan at 7 beses pa ako nakipaglaban sa hindi ko nakikita mga muka. Puro sila maitim. Para sila mga buhok. Puro sila mga diablo. Left and right na yung left and right na yung may kumakaling-kling sa tenga ko. At nagpapasalamat ako. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa asawa ko na todo suporta. Natatakot siya kasi kala niya mamamatay na ako. Siyempre, ganyan naman talaga yung asawa. Suportado pa rin sa asawa. Sabi ko sa kanya, hindi pa ako mamamatay, matagal pa. Pero, awa pa rin ng Diyos. Ito pa rin, nakauwi pa rin tayo. Nandito na po ako sa bahay. Yung mga in-upload kong video, late upload na po yun. Maraming salamat kay Lord. Maraming salamat po talaga. Ulitin ko, nagpapasalamat ako unang-una sa Pong Jesus Nazareno. Hindi niya pinahintulutan na ma-virus ako ng malala. Kasi yung pinainom ako ng gamot ni Renante Salbayon ay 3 araw na akong nilalagnat. Pero kaya pa rin ng katawan ko, naggagamot pa rin ako. Pero hindi ko na kinaya yung ika-4 na araw. Talagang uminit na ng todo yung katawan ko. Salamat at ngayon lang ako, huwag na kayo mahiya. Alam niyo nung prangka ko. Ngayon lang akong dumumi o pumupo ng kulay dilaw na may halong puti na parang langka. Yung pala yung virus. Lumabas sa katawan ko. Magaling pa rin si Lord talaga. Kaanga-hanga ang Panginoon si Kristo at purihin natin si Jesu Kristo. At pangalawa, after 3 days, yung nakauwi na ako, nananalangin ako at humingi na ako ng tulong kay Kristo at hindi ko na kaya, kakaibayin pa ako dahil sabi ko sa aking ama, pag ako nasusugatan ng kutsilyo, anumang bagay na metal, ay mabilis pong gumagaling ang sugat ko. Bakit po hindi gumagaling ang sugat ko kahit nakakainom na ako ng gamot, pero nakakalakad na po ako. At humingi na ako ng tulong sa aking ama. Abay, bigla na lang dumugo yung paa ko. Parang gripo. Mahigit kalahating baso yata na walang dugo sa katawan ko. Yung pala yun, yung virus. Kakaiba yung dugo na lumabas sa katawan ko. Ngayon, okay na ako. At nakakasipa na ako at nakakatalo na ako. Salamat talaga kay Lord. Salamat sa pangalawang buhay na pinagkaloob niya naman sa akin. Yun lang. Maraming salamat po at humingi ako ng paumanhin. Nagpapaumanhin ako sa mga taga-Calaveria na hindi ko po nagamot. Pasensya na kayo, talagang hindi kinaya ng utak ko dahil kung alam nyo lang kung gaano katindi ang nararamdaman ko sakit. Halos pinaparalyze niya po yung mga yung di naman buong katawan ko ang pinaparalyze niya eh. Yung paa ko lang, simula doon sa may bukol-bukol, hindi aabot ng tuhod. Yan po yung pinaparalyze niya, yung dalawang ugat natin. Meron tayong ugat sa sciatica nerves. Yung ugat natin dalawa doon sa may binti natin, yun ang pinaparalyze niya sa akin, diretso sa utak ko. Hindi karaniwan yung nakatusok sa akin. At salamat pa rin kay Lord, talagang kakaiba talaga ang Panginoon Kristo. Kaya kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Yung asawa ko natataranta na sa akin. Akala niya mamamatay na ako. Hindi pa ako mamamatay.
Hmm. Kusang lumalabas talaga sa akin yung virus sa katawan ko. Salamat kay Lord kasi meron talagang binigay sa akin kakayahan na kayang palabasin ng lason sa katawan ko. Pero kahanga-hanga talaga yung dugo. May dugo akong lumabas sa katawan ko, kakaibang kulay. Hindi siya karaniwang dugo. May halo siyang lason. At lumabas ito, sumirit ito. Kaso, parang baliwala lang yun. Salamat pa rin. At pasensya na po talaga kayo ha, yung mga naka-schedule ha. Nandito na ako sa Pampanga. Sabi ko sa inyo, pag nag-live ako, nasa Pampanga na ako eh. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Ayan, alam nyo na yung kwento ng buhay ko para malaman nyo po kung bakit hindi ako nakapaggamot. Maraming hindi ginamot ang aking ama dahil hindi kaya ng katawan ko. Sumuko talaga yung katawan ko dahil hindi ko na kaya. Dahil sobrang bitak ng utak ko. Parang dinudurog ang mga utak ko. At yung pa ko, pero yung kalahati ng katawan ko hanggang dito, hindi sumasakit. Wala nga akong kulani. Pero may sugat ako sa paa. Kung nakita nyo pa akong huling naggamot, yung binabarang na maliit na binayad na 30 mil, 2.6 million ang ginastos nila. Ayun po yung huli ko pong ginamot na nakiusap lang. Talagang kahit masakit pang utak ko doon, ay ginamot talaga ng Poong Nazareno yon. At awa naman ng Diyos na huli na po yung mambabarang sa kanya. At humihingi po talaga ako ng paumanhin sa lahat po ng taga Calaveria. Talagang hindi ko talaga nagamot yung mga taga-lugar nila. Ang nagamot ko lang po yung mga taga Malalayo, Bukidnon, yung mga ibang lugar po sa Misamis Oriental. Swerte po yung taga Talisayan dahil natapos po ako sa paggagamot doon. Pero pagdating po sa Calaveria, hindi ko po talaga natapos. Pasensya na. Kapatid ko, Rafi C. Lason. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. At sanabi ko kay Lord kung talagang kalooban mo mamatay ako, ibibigay ko ang buhay ko kung talagang tapos ang mission ko. Pero nagulat ako. Kusang sumirit ang dugo ko na hindi ko na mamalayan. Marami na parang dugong umaagos sa paa ko na hindi ko na mamalayan. Hindi ko nararamdaman na tumutulo pala lahat ng dugo ko sa paa ko. Ngayon, masaya na ako. Bumalik yung normal na pa ako. At nakakalakad na po ako. Nakakalakad na ako ng gusto. At wala nang masakit. Ganun pala pag napavirus. Pero for the first time ko po sa edad ko nito, ngayon lang ako nakapupo talaga ng isang puti na parang batag nito, yung langka. Ganun po ang dumi ko. Pero hindi ako kumakain ng 3 araw. Ang kinakain ko lang po tatlong kutsara, isang basong panalangin. Nananalangin lang po ako. Tapos hindi ko alam kung paano lumabas yung virus sa katawan ko. Ika-4 na araw na ako. Pero hindi pa rin ako nawawala ng panlasa. May lasa pa rin ako kaso wala lang akong ganang kumain. Yung siguro 3 araw ako utot ng utot. Hindi ko pala alam lalabas na pala yung virus sa katawan ko. Kaya napaiyak ako kay Lord. Sabi ko, hindi nyo talaga ako pinapabayaan. Kahit malayo ako, nasa man ako, lagi pa rin kayo nakagapay sa akin. Anong kulay po ng dugo apo nung sumirit sa kulay green? Hindi. Kulay parang ganito. Yan. Tapos, yung pagkapula niya, yan, parang dragon fruit. Ayan, ganyang kulay ng dugo ko yung sumirit. Hindi ko alam paano ba sumisirit yun. Basta, hindi ko naintindihan. May nagtanong dito Naka-live din po ako sa YouTube channel ko Ganyang kulay. Ang sumirit sa dugo sa paa ko. Yung ugat ko kasi, kahit inumi ko na yung virus sa katawan ko, nilabas na ng Palanspris sa katawan ko, may kakaiba pa rin doon sa ugat ko. Masakit pa rin yung ugat ko, parang may gumagapang doon sa Hindi, pero nagtataka lang talaga ako. Hindi umaabot sa tuhod ko, hindi rin umaabot sa singit ko. Hanggang dito lang siya. Parang ito yung paa natin. Ito yung tuhod natin. Hanggang dyan lang siya. Dyan lang. Gumagalaw-galaw lang siya.
tapos bigla na lang sumirit ang dugo ko. Siguro kalahating baso na wala sa dugo ko. Ganyan po ang kulay na nawala. Basta ganito kulay. Ganyan. Pero may pagkapula syempre. May halo rin pula. Yun. Natakot na naman yung asawa ko. Sabi niya, bakit sumisirit yung dugo mo? Bakit hindi ba masakit? Hindi. Hindi ko nga alam bakit sumisirit yan eh. Wala namang gumagalaw yan. Basta nagdarasal lang ako. Yun, yung lumabas na po, naging normal na yung galaw ng mga paa ko. Naging ordinary na. Pero salamat pa rin kay Lord syempre. Salamat pa rin kay Renate Salbalyon na binigyan niya ako ng reseta. Salamat pa rin to. Ano to? Vice Mayor to, doktor. Vice Mayor to ng Calaberia. Si Renate Salbalyon ay isa siyang Vice Mayor do sa lugar na kung saan ako nagagamot. Kapit-bahay lang ni Ate Norma Caballero Tion. Kapit-bahay lang to ni Kagawad. At salamat kay Aileen na kinausap niya tinawagan ni Kagawad si Vice Mayor ng Calaberia. Kapit-bahay lang nila at binigyan ako ng reseta ng doktor. Salamat. Malaking tulong to kasi lumabas yung sakit sa katawan ko. Ikalawa, lumabas na yung dugo na marumi sa katawan ko. At ngayon, normal na ako. Pero nagtataka ako, hindi naman sumasakit yung singit ko. Kaya salamat kay Lord. Pero humingi po ako ng pamanis sa mga Calaberia ha. Pasensya na kayo. Kung nagamot ko po ang taga-Talisayan, Misamis Oriental, at hindi ko naman nagamot yung taga-Calaberia, hindi ko po talaga sila nagamot. Ang nagamot ko lang doon, 5 piraso lang. Mas nauna pa ho yung mga malalayo kaysa doon sa mismong bahay na tinungtungan ko. At talagang maraming taho. Nagpapasalamat ako. Ngayon, balik tayo rito sa Pampanga. Kailangan ko muna magpahinga bukas. Ang gamutan po natin ay Martes na. Yung araw po ng Martes ay July 12. July 12 na po ako magsisimula maggamot. Pero ulitin ko, hindi ko po persahin ang mga paa ko kasi gumagamit ako ng physical na kong katawan. Mag-i-spiritual lang ako. Kahit magaling na ang sugat na ibinigay sa akin kahit magaling na ito, na pinagaling na ni Kristo at lumabas na lahat ng lason, lumabas na sa akin dumihan, lumabas na yung sumirit na sa akin dugo, lumabas na yung maduming dugo sa aking katawan, ay hindi ko pa rin to pwedeng persahin kasi meron akong gamot na iniinom. Para lang to sa antibacteria. Pero magaling na. Tuyo na yung sugat ko kasi wala ng virus. Kasi mabilis naman tumuyo yung sugat ko. Pero mayroon pa rin akong reseta, mga 12 piraso pa, 24. Kasi 3 times a day. Kaso hindi talaga ako masyadong umiinom ng gamot. Pero magpipilitan lang akong inumin to kasi yun ang nakareseta sa akin. Pero sa pakiramdam ko ngayon, nilabas na ni Kristo yung dugo na sumirit sa akin na hindi ko namamalaya na mayroong sumisirit parang dugo sa paa ko. Namalayan ko na yung basang-basa na yung talampakan ko. Ipagpapatuloy ko pa rin. At saka yung paggagamot ko po ay hindi ko muna po masyadong pupersay ng paggagamot. Kasi alam niyo naman po ang asawa ko nag-aalala sa akin. Pero sabi ko sa kanya malakas na ako. Iba ni katawan ko na ito. Talagang akin na itong katawan. Pero salamat pala rin kay Lord. Dahil hindi ko alam kung mamamatay ba talaga ako. Kasi ngayon lang ako nakalaban ng 7 taong mga masasama. Una kong nakalaban, mga aswang. Aswang na hindi ko nakikita mga mukha. Pangalawa, puro diablo na. Puro diablo ang nakalaban ko na mga buhok nila, puro buhok lang. Mabibilis kumilos. Pero swerte ko, lagi pa rin ako panalo. Nakapasa pa rin ako sa pagsubok na ibigay sa akin ng aking ama. Pero salamat pa rin. Pero mahirap paniwalaan eh. Kasi 3 araw ako at kalahati ako nilalagnat. Mataas ang init na katawan ko, hindi lang ako nagsasalita. Kasi alam ko sa katawan ko, pag may sugat ako, mabilis gumaling ang sugat ko. Pero kakaiba lang talaga to. Hindi ko alam anong klaseng virus ang kumagat sa akin. Kung ito ba anong klaseng halaman na nakakagat sa akin. Pero salamat pa rin kay Lord. Salamat pa rin kay Kuya Arnel, kay Ate Carmen,
kay Ate Norma Caballero Chon, at kay Eileen, kay Kidlat, kay Iki. Maraming salamat diyan kay Kidlat, yung driver nila, yung anak ni Ate Carmen, ay anak ni Ate Norma. Maraming salamat diyan. At saka kay yung anak nilang lalaki. Maraming salamat po. Grabe pa pala dyan. Sa buti mabuhay ka pa. Okay. Buti nga buhay pa ako eh. Kaya pangalawang buhay ko na ito. Yung una kong buhay at pangalawang buhay, siguro isa na lang buhay ko. Ganun talaga. Pag panahon na, panahon na. Sabi ko nga sa aking ama, kung mamamatay man ako, wag dito. Yun lang ang sabi ko sa aking ama. Kasi sabi ko sa aking ama, kung kukunin mo na ako, wag dito. Gusto ko makauwi ako doon sa bahay namin at may ilibing yung katawan ko na maayos. Pero bago ako nakapasa, 7 beses ako nakipaglaban kahit may sakit ako. 7 beses ako nakipag-away sa demonyo na hindi ko nakikita ang mga mukha nila. Pero lahat sila yung mga katawan nila nakikita ko, may itim. At 7 beses din ako nanalo. Ano pong makabalot na kamo, Bisaya? Pero salamat pa rin talaga. Salamat kay Lord. Martes na po tayo magsisimula sa paggagamot, ha? Salamat po. Huwag kayong mag-alala sa akin. Wala nang virus yung mga pako. At pinasirit na ni Papa Jesus. Umokay na yung pako. Tuyo na yung sugat ko. Tuyo na yung sugat ko. Hindi na kulay dragon fruit yung pako. Alam niyo po ba yung pako parang dragon fruit? Alam niyo naman po yung mga taga Mindanao, mga Misamis Oriental, alam niyo naman po yung mga dragon fruit. Alam niyo naman po yung mga taga Maynila. Ganun po ang kulay ng ito yung paa ko, ito yung siko, ito yung tuhod ko, hanggang dyan lang. Tapos po namamagayan. Namamaga po yan. Pero wala po akong kulani. Yung ugat ko lang, kaya ako nilalagnat dahil doon sa ugat ko, dinidiretso doon sa utak ko. Pero kahanga-hanga pa rin ang Panginoon si Kristo. Talagang hindi niya ako pinabayaan. Talagang kahit natutulog ako, 3 kutsara lang ang kinakain ko, 2 kutsara at tubig lang ang ginagawa ko. Nanalangin pa rin ako na nanalangin at hindi niya pa rin ako pinabayaan. At pangalawa, yung sumirit na yung dugo sa aking mga paa na hindi ko namamalayan, naging normal ang aking mga paa. Bumalik ulit sa dati. Yun, maraming salamat pa rin kay Lord. At least, buhay pa rin ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa yata panahon mamatay si Apo Andy. Bumalik ka na yata po. Bumalik na po ako. Nandito na ako sa Pampanga. Maraming salamat po sa inyong lahat, ha. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat pa rin doon kay Ate Carmen Caballero Darge at kay Ate Norma Caballero Tion, kay Eileen Caballero Tion at saka kay Iki ko, kaya kay Kidlat na binansagan ko na mabilis magpatakbo. Maraming salamat at ganoon din sa kapatid niyang lalaki na si Lolong. Maraming salamat din. At maraming salamat din kay Kuya Arnel, niya yung Air Force, yung sundalo. Salamat din po sa pagtanggap nila sa bahay nila doon sa may Talisayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po Apo, naligtas po kayo. Maraming salamat din po, TV na Manalo. Sarap po yun Apo. Okay lang po yun. Talagang ganun po talaga. Kailangan kong dumaan sa matinding pagsubok. Kailangan mangyari ito. Kailangan mangyari ito sa akin. Kalooban to ng Diyos na mangyari ito sa akin. At hindi ko to pagsisisihan. Kalooban to ng aking Ama, kung talagang hanggang sa dulo ng aking kamatayan, tatawag pa rin ako sa Kanya. Kaya naiyak ako, sabi ko sa aking Ama, nasa Pong Nazareno, bakit hindi ko naramdaman na may kumagat sa akin? Imposible. Kung kalooban mo mangyari ito, hindi ako magagalit. Kasi imposible. Kahit nasan akong lugar, nararamdaman ko kung may aatake sa akin. Pero hindi ko alam kung paano ito ako nasugatan sa
likuran ng paa ko. At hindi ko to nakita. Kung nakita ko to ng konti, magaling na agad to. Pero kung kalooban to ng Diyos at hindi nagparamdam yung mga anghel ko, wala akong magagawa. Kasi dito masusubukan ang matinding pananampalataya at pananalig. At kahit papano, nakapasa pa rin ako sa pagsubok. 7 beses ako nakapaglaban upang makabalik ako sa aking katawan. Dahil 3 araw at kalahati akong naglalakbay sa malalayong lugar na hindi ko pa napuntahan. Nakarating ako sa mga bundok na hindi ko pa nakikita kailanman. Kalooban to ng Diyos. Kasi kung mararamdaman ko na may kakagat sa paa ko, gagalaw ang mga anghel ko. Pero hindi gumalaw ang mga anghel ko, hindi gumalaw si Ella, hindi nagparamdam si Iya, hindi nagparamdam sila Magnetico, hindi nagparamdam sila Jesus, sila Sinag, sila Banahaw, wala. Ibig sabihin, kalooban to ng Diyos na mangyari. Dito nasubukan ang pananampalataya ko. Kaya sabi ko sa aking ama, kung kukunin mo ako, wag dito. Pauwiin mo muna ako. Pero kung ikaw masusunod, kalooban mo to. Kung tapos na ang aking misyon, salamat. Pero masaya ako dahil hindi pinahintulutan ni Kristo na mawala pa ako sa mundo. Yun lang. Nagpapasalamat ako. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, maging matatag kayo lahat sa pagdarasal. Minsan, kahit kami mga manggagamot ay sinusubukan kami ng aming panahon. Hindi lahat kami mga manggagamot ay araw-araw kaming maliligtas. Minsan, nasusubukan din ng aming pananampalataya, pananalig. At nasusubukan din namin ang mga lakas. Ganon talaga. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, huwag kang matakot. At manalangin ka lang. Pero, iba kasi ang mga babae, masyadong kinakabahan. Pero salamat pa rin kay Lord, talagang hindi ko pa panahon. Salamat, pinalabas niya sa akin yung sa mga ugat ko, hindi na sumasakit. Kasi pag pinipindot ko, sumasakit yung mga ugat ko eh. May kakaiba. Salamat. Salamat pa rin kay Lord. Talagang kalooban ng Panginoon Kristo yun. Dahil hindi nagparamdam mga anghel ko, wala akong magagawa. Salamat pa rin. At nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong, nagbigay na reseta sa virus. Malaking tulong ito. Itong gamot na ito. Kung hindi ako nakainom ng gamot na pinahintulutan ng aking ama, tapos yung nakainom ako ng gamot, 2 araw o 24 oras, dumumi ako ng kulay puti na parang langka na madilaw-dilaw. Na may sipon-sipon. Yung lumabas yun, nawala yung lagnat na katawan ko. Tapos, nakakalakad na ako pero hindi pa masyado, masakit pa yung paa ko. Yung sumirit yung dugo na marumi sa katawan ko, yung nananalangin ako, kusa itong nawala. Biglang nakaapak yung mga paa ko sa lupa. At marami talaga na walang dugo. Pero yung dugo kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kulay dugo. Pero salamat. Salamat po sa inyong lahat. Sa Martes na po ako magsisimula maggamot. Pasensya na kayo. Yung Calaveria nga po, hindi ko po talaga nagamot eh. Nakakaawa nga po sila. Dahil ang tagal nila nagpila, hindi ko sila nilabas. At humingi po ako ng pamanhin sa mga taga Calaveria, mismo po talaga sa lugar nila, hindi ko pa ho nagagamot. Pasensya na kayo. At pinaliwanag naman ni Ate Norma Caballero Tion kung bakit hindi ako makagamot. Hindi makapag-concentrate ang aking katawan sa paggagamot. Pasensya na po kayo. Talagang hindi ko man ako lumabas sa inyo at nagpakita. Talagang sobrang sakit na ng utak ko eh. Parang may tumuturok talaga sa utak ko. Pero ito'y kalooban ng Diyos. Wala akong magagawa. Kasi hindi ito pahintulutan ni Kristo kung mamamatay ako at
kung hihina ang aking pananampalataya. Kaya hindi ko to pinagsisisihan. Nasubukan ko ang pananampalataya ko kaya sa aking Ama na talagang ang Diyos pa rin ang makakaligtas ng buhay ko. Siya pa rin. Baka naswang po kayo, Aponte, at kumagat sa iyo. Hindi ko po alam kung naswang ako. Kasi kung ordinaryong sugat lang po, mabilis po matuyo ang sugat ko eh. Hindi ko alam kung isda ba nakagat sa akin na virus o mayroon isang hayop na nakakagat sa akin. Pero naging imposible po talaga eh. Wala akong maramdaman na kahit katiting na aura. Para lang akong ordinaryong tao sa panahon na yun. Hindi ko alam kung bakit nawala ako ng kapangyarihan. Pero yung umiyak na ako sa aking Ama, nagparamdam lahat ng mga anghel ko at hindi nila ako iniwan hanggang ako'y natutulog. Dahil 3 araw ako at kalahati nilalagnat. At hindi pa alam ni Apo Sinda na nilalagnat ako. At hindi ko sinasabing nilalagnat ako kasi alam ko matatakotin siya. Yun po yun. Yung ulo ko okay na. Okay mag-alala sa akin. Yung dugong lumabas sa akin, hindi karaniwan dugo. Yung virus na lumabas sa akin, dumihan, ay hindi rin karaniwan. Ngayon lang ako nakakita dumi na kulay sipon, na puti-puti, na mayroong dilaw. Na parang yung mangga. Pag hiniwa-hiwa mo at saka yung langka, parang ganun po. Pero 3 araw at kalahati ako hindi kumakain ha. Tubig lang iniinom ko, panalangin. Tapos 2 kutsara lang ang kinakain ko. 2 kutsarang kanin lang. Konting sabaw. Ilan po kinakain ko. Kaya pala medyo pumayat po kayo, Apo. Opo. Pumayat ako eh. Nabawasan ako ng 3 kilo. Ay, nabawasan ako ng 4 na kilo. 69 kilos na lang ako ngayon. 73 kilos ako eh. Naging 69 na lang ako. Magiging 70 na ako. Okay, mag-alala sa akin. Kalooban po talaga ng Diyos yun. Ang aking Ama pa rin ang magpapasya ng buhay ko. Kasi kung hindi po yung masusubukan, hindi po ako magiging matatag sa pananampalataya. Kailan ka babalik sa Mindanao, Apo? Malayo pa. Kalooban ng Panginoon Kristo yun. Kasi nagtataka ako, minsan lahat kung saan ako pumunta, nararamdaman ko yung bagay na mayroon aatake sa akin. Bakit ganun? Wala akong ahas yata ako nakakagat sa iyo. Hindi ko po alam kung ahas ba yun. Sabi ni Air Force, yung Air Force na sundalo, si Kuya Arnel, lagi po yung sa dagat. Kung hindi daw po ahas ang nakakagat sa akin, yung lason daw po yun na parang mahabang mga kalamay. Doon po yun sa dagat. Maliit lang po yun. Kasi naramdaman ko merong makatido sa likuran ko, hindi ko lang pinansin. Yun daw nakalason sa akin. Mabilis ito kumalat sa katawan. Mabilis. Hindi nga lang po pala ito makakalat sa katawan ko kasi hanggang doon lang naman yung sakit ko eh. Ito yung paa ko, ito yung tuhod ko. Ganyan-ganyan lang siya. Tapos dumadaan siya doon sa ugat ko. Kasi kung sugat lang ito, tuyo na. Ito nga, tuyo na yung sugat ko. Natatanggal na yung mga langib. Yung lumabas yung dugo. Baka jellyfish po. Yun, baka jellyfish nga rin yung sinabi nila sa akin. O kaya yung ahas po. Huwag po kayong mag-alala. Lalo na po sila mas malakas po kayo. Opo, salamat po. Hindi ko po alam kung jellyfish ang nakakagat sa akin o yung ahas po ang nakakagat sa akin. Pero salamat pa rin kay Lord. Baka salabay po, Apo. Hindi ko po alam anong klaseng sinasabi nila kasi salita po nila ay Bisaya. Meron po silang sinasabi yung mga retired pong police na kamag-anak po nila nangingisda rin po. Meron po silang sinasabing lason po na matagal po ito natatanggal. Pero salamat pa rin po kay Lord kasi magaling na po talaga yung sugat ko.
Ayan na po yung sugat ko. Tuyo na. Ayan, nakikita niyo po yung sugat ko. Tuyo na po yan. Umangat na po yung langib. Yan. Yan. Tuyo na po yan. At saka yung pa ako, parang kakaiba. Malakas pa kaysa sa dati. Yan. Ayan na po yung pa ako. Malakas na po yan. Huwag na po kayong maglala. Kalooban po to taga ng aking ama. Kasi wala po siyang pinaramdam sa akin. Ano na po ito, masyado, di ko po nakapatay na po yung pag nakagat sa kanyo. Pero ngayon lang po ako nakakita 7 beses ako nakipaglaban para mabuhay. Totoo po yun, di po ako nagbibiro. 3 araw at kalahati akong nilalagnat. Nagsisimula ang lagnat ko simula alas 9 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Yung 9 hanggang 2 PM nilalagnat ako ng malakas. Tapos araw-araw po ako nakikipag-away sa 7 tao na hindi sila karaniwan. Pero lahat po yun natalo ko. Kasama ko si Lord. Yung natalo ko po yung ikapito, doon po lumabas yung bagay na lumabas sa dumihan ko. Apo, baka po yun, may jellyfish po yun. Apo, or duck. Hindi ko po alam yun eh. Hayaan nyo na po yun. Basta't importante. Importante eh. Malakas pa ako. Okay na po yan. At least, nag-live na po ako, ha? Sister Yang, Healing Han. Mega shoutout sa'yo si Sister Yang. Pwede po kayo magpagamot kay si Sister Yang. Yan po yung sinasabi ko sa inyo minsan. Pwede po kayo magpagamot kay Sister Yang, kay Father James, kay Nick Banayog, kay ano ba pangalan nito? Teams God's Way, at saka kay Midnight, at saka din po kay Jaguar. Pwede po kayo magpagamot sa kanila, pero hindi ko po sila kilala. Magaling ka na po, Apo. Magaling na po ako, Ate Carolina Lakap. Magaling na po ako. Kumanta na nga ako kanina eh. Kumanta na nga ako eh. Walang kagat po sa inyo. God bless in all men. Apo, baka nasalbay po yun. Hindi ko po alam yun. Basta't importante. Nandito na po ko magpapagamot kahit wala po akong sakit. Sana po mapansin niyo po ang chat ko. Apo, pwede po ba magpagamot kahit wala po dito ang may sakit? Wala po sakit. Huwag kayong pupunta rito bukas, ha? Pakiusap. Kung gusto niyo po magpalista, sa Martes na lang po, ha? Kasi ayoko man uminom ng gamot. Nakareseta po sa akin yung gamot eh. Sabi ko nga sa asawa ko, hindi ko na kailangan ng gamot. Kita mo, natutuyo na yung sugat ko, natutuyo na, wala ng virus yan. Pag wala ng virus yan, natutuyo yung sugat ko kasi mayroong nagpapagaling ng katawan ko. Nag-aalala si Apo Sinday. Sabi niya, inumin mo yung gamot. Reseta sa'yo ng doktor yan. Kung ilang piraso. Pero, natatanggal na po talaga eh. Wala rin langibo. Nakaangat na po yung langibo. No? Ayaw ko nang inumin yung gamot. Wala tayong magawa. Sundin natin ang asawa natin. Importante po, nakaligtas po kayo. Hindi kayo pinabayanip ng Poong Nazareno. Opo, yung po totoo, malo. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Lord. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoong Kristo, sa Poong Nazareno. Kahit kalooban niya ito, hindi nagparamdam ang mga anghel ko. Hindi ko alam kung bakit ito mangyayari. Pero magtapa siya, wala akong karapatan questionin ang tanong ng aking ama. Dahil dito nasubukan ang pananampalataya ko. Dahil kahit hindi ako nakakatulog ng gabi-gabi, lagi pa rin ako tumatawag sa kanya. Isa lang ang sinasabi ko sa kanya, kung kukunin mo ako, wag dito. Handa ko ibigay ang aking katawan. Pero kung kalooban mo mamamatay ako rito, ikaw masusunod. Dahil ikaw ang Panginoon namin.
Pero, yung umiyak yung mga mata ko, doon na nagparamdam yung mga anghel ko. Doon na nagsimula yung bagay na 7 beses ako nakipaglaban sa demonyo. At alam niyo po ba, pag mamamatay na pala kayo. Pero dati ko na to naramdaman. Totoo to, walang halong biro. Alam niyo naman ako, kahit mamamatay na ako, nakatawa pa rin ako. Yung tenga niyo pala, parang mayroong nagsasalita, left and right. Meron dito nagsasalitang anghel, meron nagsasalitang pangit dito. May bumubulong-bulong dyan, oh. Tapos, yung isa, sabi dito ng isa sa kanan ko, manalangin ka. Ito naman, mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Sabi ko, tumahimik ka. Huwag mo kong kulitin. Tapos nagdarasal lang ako. Tapos ang layo na napuntahan ko, nakarating ako ng mga bundok na hindi ko pa nakikita sa tanan ng buhay ko. At yung huli kong nakalaban na ikapitong isang maitim na espiritu, aminin ko, napakabilis niya. Yung 6, mabilis ko lang tinatapos. Yung 2, tinapos ko. Isa silang buhok. Nakipaglabanan ako sa espadahan. Yung 7, inamin ko, nahirapan ako sa kanya. Napakabilis at napakahusay ng isang maitim na espiritu nito. Pero awa pa rin ng Diyos. Dahil habang naglalaban ako, tumatawag pa rin ako sa Panginoon Kristo, nanalo pa rin ako. Yung 3 araw, doon ako dumumi ng parang sipon-sipon na may puti, na may parang langka. Hindi na ako nilagnat. Tapos, yung sumirit yung dugo ko, 3 araw, nawala na yung sugat, natuyo na yung sugat ko, at saka nawala na yung mga sakit na mga ugat ko. Yan. Yan, ang napakahirap. Kaya, yun lang sinabi ko sa aking ama. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Okay na po ako. At yung nakauwi na po ako rito sa amin, natulog po talaga ako. Ngayon lang ako nakatulog ulit ng mahimbing na matagal na panahon. Good evening po sa asawa nyo. Ano po kaya nangyari sa amin na po? Ano po, pagalingin nyo po kayo. Maraming salamat po sa lahat na nag-alala. Maraming salamat po dyan sa YouTube channel ko, pati sa Facebook page ko. Salamat po sa inyong lahat. At pasensya na po talaga kayo sa Calaveria, ha? Hindi ko man kayo nagamot at hindi ko kayo nilabas. Hindi nyo alam po anong dahilan. At masasabi naman ng kagawad nyo si Ate Norma na talagang na-potion ako. Hindi kasi kung karamihan sugat lang to. Kasi kahit dati natutusok yung paa ko ng mga bubog, ng mga pako, nasusugatan ng mga matatalas na bagay, wala pang 24 oras tumutupi na yung sugat ko. Sumasarado na. Abutin lang to ng 3 days, magaling na. Ngayon lang ako nagkaroon ng sugat, napakatagal gumaling. At baliktad ang sugat ko. Hindi nga ako nagkakaroon ng kulani, pero yung mga ugat ko nakakaiba. Walo-walo po ahas po, dagat pala po. Delikado po yun. Eugene Hugo, walo-walo. Kahit ano po yung nakakagat sa akin, masaya. Okay na po ako. Maraming salamat po sa iyo, Eugene Go. Maraming salamat at nagkita tayo sa talisayan. Hindi ko po alam kung anong klaseng nakakagat sa akin. Kahit yung doktor, alam niya po na potion yung pa ako. Kasi yung pa ako po ay parang yung dragon fruit. Pag pumunta po kayo rito para magpagamot o magpalista, sa Martes na po, ha. Alas 9 po ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang listahan. Martes na po. Kailangan ko lang muna po magpahinga bukas. Pero magagamot na po ako sa June 12. August 16 na yung available. Yung magpapalista po, pwede po kayong pumunta ng Martes ng June 12. Martes po yun, ha, Martes. Huwag po kayong pupunta bukas, ha. Kailangan ko lang muna pong matulog. Huwag po kayong mag-alala, okay na po ako. Malakas na po ako. 16 na yung lang available. Malakas na po ako. Huwag kayong mag-alala. Yung nagkasakit ako at kinagat ako ng bagay na hindi ko maintindihan, hindi pa rin nawala yung panlasa ko. May panlasa pa rin ako, malinaw pa rin yung mata ko, nakikita ko pa rin siya pusinda, nakikita ko pa rin yung mga maliliit na letra, hindi ako nahihilo.
Hindi nanlalabo yung paningin ko. Yun nga lang, sobrang tindi na sakit ng utak ko. Wala pong nangyari na kakaiba sa mata ko. Hindi nanghina yung panrinig ko. Hindi nanlabo ang mga mata ko. Magaling pa rin ang Panginoon Kristo. Kahanga-hanga pa rin. Kalooban to ng Diyos. Hindi ako galis sa aking ama. Hindi niya ako pinabayaan. Wala akong karapatan na questionin ng aking ama. Talagang dito nasubukan ang pananampalataya ko. Kahit natutulog lang ako, nagdarasal lang ako. Dito nasubukan ang pananampalataya. Lahat po ng mga manggagamot doon, madaan po sa pagsubok. Matagal na akong dumaan sa pagsubok, pero ngayon lang ako naka-experience ulit na pagsubok na 7 beses ako nakipaglaban sa mga espiritong hindi ko nakikita ang mga muka. Pero mga katawan, alam na alam ko po, lahat sila. Pero yung mukha po nila hindi ko nakikita. Kung lagi ko lang sila nakakalaban, madilim. Sa kadiliman ko lang po sila nakakalaban. Napakabilis po nilang kumilos. Pero awa ng Diyos, nanalo pa rin ako ng dahil sa Panginoon Kristo. Yun. At hindi ko masisisi ang mga anghel ko kung bakit hindi sila nagparamdam sa akin. Talagang nasubukan ang pananampalataya, ang pananalig. Kaya lagi huwag kayong susuko. At maraming salamat po sa inyo lahat. At ngayon nag-live na po ako. Alam niyo na po nandito ako sa Pampanga. Huwag muna po kayong pupunta bukas sa Martes na po kayo pumunta. Wala po tayong gamutan ng Lunes ha. Lilinisin pa ho yung altar. Asikasuhin pa muna po ito ha. Martes na po tayo magsisimula. July 12 po. Tuesday po yun. Martes po yan, Martes. Pwede po kayo magpalista. Binibigyan ko naman po kayo ng mga manggagamot. Si Sister Yang. Si Team God's Way. Si Apo Chalin. Ano ba pangalan nito sa Pampanga? Sa Mexico, Pampanga, si Jaguar. Tapos si Father James. Si Midnight. Si Kaistong. Si Nick Banayog. Yun lang. Yun lang pong nakikita ko sa Facebook page. Pwede naman po kayo magpagamot sa kanila. Pasensya na po talaga. Hindi ko man kayo nagamot. Yung taga Caballeria, Claveria, ay humingi po ko ng pamanhin. At alam na po ni Ate Norma Caballero Tio niya, yung kagawad niyo po. Kung bakit po ako hindi naggagamot. At pasensya na kayo at hindi ko kayo nilabas. Kasi napakatindi po talaga ng sakit. Pero salamat pa rin kay Lord. At least alam niyo na po kung bakit ako hindi nagla-live. Yung in-upload ko pong video, late upload na po yan. Karamihan po yan, taga-Talisayan ko po ginamot yan. Isa lang po ang ginamot ko doon sa Calaveria. Ang karamihan po nagamot doon sa Calaveria, taga-Malalayo po, taga-Bukidnon. Wala po akong nagamot sa lugar nila, kundi 4 na pirasong tao pa lang. Kailan po ipahinga muna po yan po, Andel. Wag po kayong mag-alala. Pinayagan na ako ng aking ama magamot. Sa Martes po magagamot na ako. Kaso mild stroke. Yung mga mild stroke muna po ay hindi ko po kayo magagamot kasi pas muna po kasi medyo yung mga katawan ko, kahit alam ko pong kaya ko nang gumalaw na mas mabilis kaysa dati ko sa kinikilos. May reseta pa ako ng gamot eh. Ayoko man po ito inumin, kailangan ko lang daw ito inumin, sabi ng asawa ko kasi nakareseta to sa akin. Kahit lumabas ng virus sa katawan ko, na idumi ko na to, sumirit ng dugo, okay na po yung katawan ko at okay na po yung mga ugat ko. Hindi na po siya parang dragon fruit na pula-pula na hindi mo maintindihan kung anong kulay ng paa ko. Okay na po yon. Pwede na po ako magamot niyan. Basta Martes po, kayo pupunta alas 9 hanggang alas 5 po yung listahan. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Apo Sinda, si Grace asawa ko po ay nakaschedule daw po siya. Kaya nga pasensya na po, kaya nalaman nyo na po, di ba? Kaya nga hindi po ako makapaggamot dahil nga kung pipilitin nyo maggamot ang katawan ko, hindi kayo... August 16, pwede yung mga hindi nalistang hindi nagamot. Oo. 5, 6, 7, 8, pwede lang August 16, 17, 18. Wala naman akong choice. Kasi, hindi ko rin po kayo magagamot kung mahina po ang aking physical na katawan.
Kasi hindi naman paintulutan ni Hesus Kristo na mahina ang katawan ko at babasbasan niya ako. Hindi po ako tutugma, ibig ko sabihin, ang aking spiritual at physical kong katawan at spiritual ni Kristo ay hindi ako magiging malakas dahil mahina ang aking physical na katawan. Sana maintindihan nyo. Kaya nga po, binibigyan na po ako ng pagkakataon ni Kristo na gamutin na kayo simula Martes po. Yung nakalista lang po ang magpapagamot at yung magpapalista, pwede po kayo magpalista. Yung 5, 6, 7, 8. Nagkagulo po yung schedule natin, hindi ko po ito kagustuhan. Kung kayo po ay hindi naggamot, mas lalong hindi ko rin po naggamot yung taga Calaveria. Yung taga Calaveria po, mismong taga doon nga po hindi ako naggamot. Hindi nga nila po nakita yung pagmumukha ko kung ano itsura. Hindi po nila ako nakita at hindi po ko sila nilabasan. Hindi pwede yan, hindi mo naman kagustuhan, hindi mo kailangan maghingi ng ganyan. Lahat naman tao nagkakaganyan. Ang Pusinda, kailan po ba pwede pumunta dyan? July 8 po ako eh. Pumunta po kayo ng Martes para po malista. At magbibigyan kayo ng schedule ni Apusinda. Yung mga dati naka-schedule ay maitatranslate niya to masimula sa 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15. Kaso bawal nga maestro. 19, 20, 21. Huwag na pumunta ang maestro. Yung mga dyan, yung my stroke po ay hindi ko muna po yung magagamot kasi Yung 5, 6, 7, 8 kaya kong isingit kahit gawin ko ng paraan. Kaso bawal maestro. Hindi mo pa kaya. yung 5, 6, 7, 8 po na hindi po nagamot Pwede ay pumunta. may isisingit po yun simula sa araw ng 13, 14, 15. Kaso bawal maestro. 13, 14, 15 hanggang 19, 20, 21, Hindi pa 22. kaya. Yan, may isisingit po yan 5, 6, 7, 8. Yan magagamot po na nakalista. Maswerte nga kayo, magagamot kayo. Doon nga sa Calaveria, hindi ko nga po ginamot eh. Hindi nga po nila nakita ang pagmumukha akong pangit doon eh. Hindi nga po ako lumalabas doon eh. Kaso limit. Kung apat nakalista, dalawa lang pwede. Hindi pwedeng maramihan. Wag muna po maramihan ha. Dapat sinasabi. Ulitin ko po, wag muna po tayo maramihan. Wag nyo munang pilitin yung katawan ng aking ama kasi hindi ko, nagagalaw ko ng buong katawan ko. Nakakatakbo na nga ako, nakakalakad na nga ako. Wala naman nagbago sa pakiramdam ko at sa mga mata ko. Yun nga lang po talaga, yung ugat ko lang po ang tinitira po talaga. Pero salamat pa rin po kay Lord. Yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang gabi po. At least alam nyo na po, yung magpapalista po, pwede po pumunta ng Martes. Ng 9 p.m. hanggang 5 p.m. lang po. Agagahan nyo lang, medyo traffic po doon sa may ano man lugar nito. Pagpasok nyo po ng SM San Fernando, Pampanga, sa gitna po ng lugar ng kasi nakasakay po ako galing po kami ng airport. Nakita ko po, medyo traffic dito. Dito malapit sa may Welcome to San Fernando, Pampanga. Paglagpas nyo po ng SM, paglagpas nyo pa ng tulay, dalawang tulay, papunta po ng Guagua sa amin, ginagawa po yung kalsada doon sa may gawing kanan. Kinukumpino po yun. Pero madali lang po yung matapos. Magaling naman po yung gobernador dito sa amin. Kung pupunta po kayo ng personal dito sa amin, simula Martes hanggang Biyernes, 9 p.m. hanggang 5 p.m. lang po, medyo agahan nyo lang po kasi medyo traffic po doon sa may kanto ng matag nito kanto nito. Basta doon po sa amin, papunta sa amin dito kasi ginagawa po yung kalsada doon sa highway. Medyo one linya lang po yun kasi galing po kami ng airport. Nakita ko po yun. Pero salamat po, first time ko sumakay ng aeroplano. At least, naka-experience ako ng aeroplano. At least, sinasabi ko naman yung totoo. Mas malikot pa pala yung truck. Yung nagdadrive ako ng truck, mas malikot pa yung truck pag dumaan ka sa lubak-lubak. Kaya lang pala nagiging lubak-lubak yung aeroplano pag napapadaan lang po sa ulap, pag mayroon pong konting bagyo. Pero kung maliwanag naman po yung kalangitan, ay masarap pong sumakay ng aeroplano. At nakakaano lang po yung bumubuelo lang ganyan. Tapos matagal po siya sa area na gano'n bago po siya pumantay.
Yun po, yung experience lang po ng 200 miles ang takbo niya. Yun po, bubuelo lang po siya. Tapos yung matagal po lang siya ng ganun, tapos bago po siya pumantay. Pero pag nakapantay na po pala yung aeroplano, gumagano lang pala yung aeroplano pag lumiliko. Yan. At least, na-experience ko na rin po sa mga aeroplano. Salamat kay Lord. Maraming salamat po. Ako, Sinda, paano po kami taga malayo pupunta din kami sa inyo para magpalista? Apo. Ayan po, binigay ko na po sa inyo ha. Martes po kayo magpapalista hanggang Biyernes po. Medyo agahan nyo lang, medyo traffic lang po rito sa may papasok ng papunta sa amin ng Guagua. Kasi ginagawa po yung kalsada. Kung galing po kami ng airport. Ilista ko lang kayo. Wala pong problema magpalista. Kaso August 16 na ako. August 16 na yung ano ko, available na lang. So, maraming salamat po ha. Pwede po ba magpagamot pasyente kahit nasa ibang bansa? O pwede po yun. Magdala lang po kayo ng picture. At saka kandila. Sperma. Yung sperma po, yung liwanag. Kasi kailangan nyo po isulat yung pangalan niya, middle name niya, apelyido niya, kung kailan siya pinanganak. Kasi marami po Bacolor po ginagawa daanan. Ayun pala, mabuti pa si Bundok. O sa Bacolor po, ginagawa po yung daanan. Pag pupunta po kayo ng Guagua, Pampanga, medyo agahan nyo lang ng konti, medyo po mahaba yung konting traffic doon. Pero pag lumagpas po kayo ng Bacolor, diretso-diretso na po. One line lang kasi po yun. Galing po ako ng airport, nakita ko medyo traffic po. Kasi dito sa amin sa Pampanga, alam naman po ng driver kung taga Pampanga, yung pasorkat-sorkat. Pero kung sasakay po kayo ng sasakyan nyo, ay talagang lilinya po kayo sa isang linyahan, wala naman to nang huli, wala naman po problema doon. Kasi wala pong stoplight doon sa may Gulangko. Tanggal po. Ginagawa po yung kalsada. Kaya medyo... Ay, sabi kay Kuya Rolly C. Morales, pwede niya kunin kita niya, pasensya na. Hindi tayo nakauwi. Text mo na lang yan. Wala, hindi ko pa nakikita rito eh. Maraming salamat po sa inyo ha. Apo yung tatay ko po, nasakit niya eh. Paralysis daw po yun. Kaya nga po, hindi ko muna po magagamot yung mga ganyan. Kasi, kahit malakas, medyo, kahit wala na pong sakit yung mga pa ko, natutuyo na po yung sugat ko, nag-aalala pa rin po si Apo Sinda, baka bumuka yung sugat ko. Pero sabi ko nga sa kanya, huwag ka mag-alala. Pwede, mainom pa. Apo, umiitim na po, nagbakbak na po yung mga balat niya. Painumin nyo po ng healing water, may healing water tayo dyan. I-search nyo lang po yung Google Map, Jesus Nazareno Gamutan. Dadalhin po kayo ng Google Map sa bahay namin, mismo sa gate po. Barangay Ascomo, Guagua, Pampanga. I-search nyo po yung Barangay Ascomo, Guagua, Pampanga. Barangay Ascomo, Guagua, Pampanga. Para hindi kayo maligaw, i-search nyo po yung sa Google Map yung Jesus Nazareno Gamutan. Ituturo na po kayo niyan. Opo. Yan. Maraming salamat po. Kailangan nyo po magpalista kasi hindi po namin malalaman kung anong po yung mukha ng pasyente na gagamot nyo sa picture. Kailangan ko po ng picture niya yung size wallet lang po. Yung picture lang po ng pasyente at pangalan niya, middle name niya, kung kailan po siya pinanganak at yung kandila po. Hindi ko po matatawag ang kanyang espiritu kung wala pong pangalan. Kailangan kompleto po, may magkapangalan po mga tao. Kailangan po kung kailan siya pinanganak, anong 19 po yun. Kailangan ko po yun kasi mayroon po minsan magkakaperes ang pangalan pero magkakaiba po kung kailan siya pinanganak. Kailangan po namin yun. Sana maintindihan niyo po. Yun po ang sinasabi ko ha. Martes na po tayo maglilista. Huwag po kayo mag-alala. Talagang nangungitim ako. Sobrang mainit, maano po dun eh. Mainit po sa balat yung yung hangin.
Bundok yun. Bundok po yun eh. Akyat. Totoo po yun. Pagsubok lang po to. Pagsubok to kaya po Andy, kung hanggang saan ako tatawag sa aking ama, kung hanggang saan ang pananampalataya ko, kung karapat dapat pa rin ba ako para sa kanya, o siya pa rin ang aking sasambahin magpakailanman. Si Kristo, si Jesus Nazareno. Dahil doon po nasusubukan ng pananampalataya. Kasi kung mababaw ang aking pananampalataya at sinabi ko sa aking ama, bakit mo ako pinapabayaan? Nagpaalam naman po ako sa inyong napupunta po ako sa Cagayan. Bakit niyo ako pinatuklaw sa isang bagay na hindi ko maintindihan? Hindi. Isa lang sinabi ko sa aking ama, kung kalooban mo ito, mamamatay ako, pero meron lang akong hiling. Pauwiin mo ako sa bahay namin para doon ako ilibing. Pero kung talagang dito ako mamamatay, wala akong magagawa, kalooban mo to. Yun lang ang sinabi ko sa kanya. Pero alam ko na hindi mo ako pinapabayaan. Kasi may dahilan ka kung upang maging matatag ang aking pananampalataya. Tandaan nyo, si Kristo ay wala pa si Jesus. Meron siyang apostol na kinagat din ng ahas. Nakalimutan ko kung anong pangalan niya sa Bible. Nabasa ko na yun. Meron din po si Kristo na apostol na kinagat din po ng ahas at tinuklaw. Yun nga, apostol na ni Kristo yun. Kinagat din po siya ng ahas eh. Nasubukan din po ang kanyang pananampalataya. Kinagat siya. Di ba? Kaya ganun din po yung nangyari sa akin. Kaso nagkaiba lang kami, 7 beses ako nakipaglaban para mabuhay ako. Kasi kung natalo ako, tigok si Apo Andy, pero hindi papayag ang mga anghel ko. Pinabang ka? 7 beses ako nakipaglaban, mahal. Di ko lang sinasabi sa'yo. Tulog ka? Nakikipaglaban ka? Habang natutulog ako, nakikipaglaban ako. Yaswang? Maitim eh. Pero yung dalawang nakalaban ko, buhok sila eh, mga parang kulot. Pero nakapaligod sa kanila yung buhok. Pero meron akong bagay na hinahawakan na hindi ko maintindihan kung bakit mabigat. Pero yung bandang huli, bigla siyang gumaang. Basta kung lumilipad din sila, hindi naman ako lumilipad. Pag tumalon ako, napakalakas kong tumalon. Parang pag tumalon ako rito, aabot ako hanggang puno. Pag lumagpas pa yung lakas ng talong ko, lalagpas ako sa kalahating bundok. Mabilis din ako kumilos. Yun. Totoo po yun. Nakipag-away ako sa panaginip. Hindi po yung karaniwang panaginip. Pero masaya po ako. At least buhay na po ako. Buhay na. Buhay na po siya po, Andy. Okay po, mag-alala. Salamat po pala sa nagbigay ng GoPro. Maganda pala kuha ng GoPro. Ano yan? Maraming salamat po pala. Ahas na walo-walo po yun. Sabi ni Eugene Go. Di ba nagpagaman sa atin si Eugene Go? Kamusta ka, Eugene Go? Ahas po yun na walo-walo po yun, Apo. O taga ano pala yan, taga Talisayan, taga Cagayan de Oro pala si Eugene Go. Tama nga, narinig ko na yung walo-walo eh. Sabi rin ni Air Force, ni Kuya Arnel, pati yung police retired, baka ano yon yung walo-walo. Apo, makamandag po yun. Pag kinagat po kayo nyo, mamamatay po kayo. At wala po hong nakakaligtas na taong nakakagat ng ganun. Sabi ni retired na police. Sabi naman ni Eugene Go. Meron daw isang makamandag na pag kinagat ka daw, sa ugat ka daw talaga tinitira. At nilalason niya yung mga dugo mo. Pero sabi ni imposibleng nabuhay ka, Apo. Talagang imposible yon. Kaya sabi ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, 7 beses pa ako nakipaglaban bago ako bumalik sa katawan ko. Hindi alam ni Apo Sinda, gabi-gabi ako nawawala sa katawan ko. Yung nakakagat sa akin, hindi karaniwan. Kung
kung kutsilyo lang yan, nasundot lang ako ng kahoy, o anumang bakal na metal lang yan, ay gagaling na agad yung sugat ko. Oh, maraming salamat. Oh, yan ang sinasabi nila sa akin. Sabi ko, ganun talaga. Mahal na mahal pa rin ako ni Lord. Ayaw ko iwanan ng mga anghel ko na si El at saka si Iya, si Andiel. Ayaw nila pa ako mamatay. Ililibing na kita sa talisayan. Oh, kala ni Apo Sinda, dilibing na ako sa Talisayan. Sa Calavera. O Calaveria. Ililibing na si Apo Andy doon. Oh. Ang buhay ng isang manggagamot na matay sa Talisayan ay sa Cagayan. Tawa-tawa. Stress mo. Hini-stress si Apo Sinda sa akin. Yes na magpayo. Hindi siya natutulog. Sabi ko, ba't di ka natutulog? Huwag ka mag-alala, hindi pa ako mamamatay. Meron bang mamamatay na malinaw pa yung mga mata? Nagtataka nga ako eh. Yung mata ko malinaw pa. Yung panrinig ko malakas pa. Oh. Nanginginig ka kaya. Kaso, yung mga pa ko, yung mga ugat ko, tumitigas. Oh. Takot siya po sinda mamatay ako. Sabi ko, ayaw mo yun? Pag na makawala ako sa katawan ko, mabilis akong kumilos. O, di ba? Binigyan ako ng pagkakataon ng aking ama. Patay ka naman. Lumabas ako sa katawan ko. Ay, hindi. Nanalo ako sa kalaban ko eh. Patay ka rin naman. Ay, di babalik nga ako eh. Kaya nga sabi ko pag binibiro ko nga yung Diablo pagkalaban ko eh. Pag ako nakawala rito sa katawan ko, patay ka sa akin. Yan. Mas mabilis ako kumilos kaysa sa ordinary kong katawan. Walo-walo, bakit po nakagat po kayo, Apo? Hindi ko po alam. Bumaba siya sa bangka. Hindi ko alam kung bakit. Tumalon ako sa bangka. Kasi nga sulo niya ako. Malinaw yung dagat. Nainganyo. Hindi ko pa yun ina-upload yung video ko eh. A-upload ko pa yun. Nainganyo. Nainganyo ako na wala sa isip ko manalangin. Tumalon ako sa dagat na hindi ako nagdasal. At bigla ako sumakay ng bangga na hindi ako humawak ng lupa at dagat. Bigla ako sinampampa ako na walang pahintulot. O, naintindihan nyo na. Bakit ako nagkaroon ng ganon? Pero imposible pa rin yun. Kasi kung masusugatan ako at mamamatay ako doon, hindi pahintulutan ni Kristo na pasakay niya ako ng bangka. Pero kalooban to ni Papa Jesus. Tandaan nyo, meron din apostol si Kristo na kinagat din ng ahas na walang nakaligtas na mamamatay siya. Ako din, nakagat din ako na hindi ko maintindihan anong klaseng hayop sa karagatan. Kung anong klaseng chemical yon. At yun, kalooban ng Diyos yun. Kaya masaya ako dahil hindi pa panahon. Okay lang yan. Pero kung kinagat niya ako dito sa kamay ko, makikita ko agad. Kaso doon ako kinagat sa likuran ng pako. Wala naman akong sugat eh. Dimdim po, Apo Andy. Ganda po ng pinuntahan nyo ah. Opo, maganda nga pinuntahan ko. Maganda rin kinagat yung pako. Hindi po ba oras kasi marami pa kayong kailangan sa inyong God bless is the God. Okay nga po yun. Nagtatakot lang po kasi siya po Sinda. Sabi ko nga sa kanya, huwag kang mag-alala. Minsan mo na ako nakikitang natutulog na parang patay. At minsan mo na ako nakikitang ang buhok ko ay mahaba na matangos ang ilong ko ng konti. Sikit ang mata ko, matangkad ako, na natutulog ka, napatingin ka sa akin. At naisip mo kung sino ako. Hindi ka pa rin naniniwala talaga ha? Huwag kang mag-alala. Hindi pa kalooban ng Diyos ako'y kunin. May dahilan pa siya. Sabi nga ng mga anghel ko sa akin bago pinadala sa Pampanga, matagal ka pang mamamatay. Marami ka pang bagay na maitutulong bilang alipin ni Jesucristo sa kapwa mo tao. Matagal pa. At tatanda ka pa. Lagi ka mag-ingat, Apo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat kay Ate Carmen. Kay Ate Carmen Caballero Darge. Maraming salamat.
First time ko nakasakay ng aeroplano. Maraming salamat kay Ate Norma Caballero Chon, kay Eileen Caballero Chon, kay Ikik, yung anak nila na si Kidlat na tinawag ko. Mabilis kasi magpatakbo, at saka kay Lolong. At maraming salamat din kay Kuya Arnel, kay Air Force. Maraming salamat din po sa tao sa Calaveria at sa Talisaya na tinanggap po ko. At pasensya na po kayo sa Calaveria na hindi ko kayo ng gamot at hindi nyo po nakita ang pagmumukha ko at hindi po ako lumabas ng 3 araw at kalahating araw. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Maraming salamat po kay Renante Salbayon ng Municipal of Health. Siya po ay isang vice mayor doon sa lugar nila. Binigyan po ko ng gamot para sa virus. Maraming salamat din po sa tulong. Maraming salamat po. Apo, imposible po yun. Ano yun? Anong sabi na yun din? Apo, imposible po makamandag job. Masyado okay lang po kami ng Mr. Misko. Dinalangin ko na po kayo na at pamilya nyo. Maraming salamat po. Diba? Wala na si Eugene Go. Wala na si Eugene Go. Dinalain ko po na pamilya mo. Maraming pong panalangin sa inyo, Apo. Yun, Apo. Imposible yun. Makamandag. Masyado. Makamandag daw yun. Bagay sinabi na po sa akin yun, Eugene Go. Maraming salamat po. Dahil nagkita na po tayo sa ano. Marami na po nagsabi sa akin yun. Kahit yung mga taga-dagat po doon, yung mga si retired police, retired sundalo, na nangingisda na po, makamandag daw po yung nakakagat sa akin. At kung ordinary lang daw akong tao, baka napunta na daw ako sa ospital. Tsaka yung nagtataka sila sa mata ko, hindi pa rin nagbabago, parang wala daw akong sakit. Pero nagtaka sila doon sa pako, kulay parang dragon fruit. Yung pako po kasi, timpa natin, itintuhod natin, namamaga po yan. Yung ugat ko po parang dragon fruit. Yung pako. Pero wala po akong sugat sa kulani. Yung lang po, gumagana yung utak ko, sumasakit talaga. Calaveria po, naligo po kayo sa dagat. Di ba gumaling ka noong nilagyan mo ng langis? Opo. Yung nilagyan ko yan ng langis, gumaling ako. Yung kabila kong sugat. 2 beses ako nasugatan. Yung isa, dito sa likuran ng pako. Yung isa, dito naman sa tuhod ko. Ito, yan. Yan ang una kong gumaling na sugat ko. Yung nilagyan ko langis. Kaso, pagdating dito, hindi umubra yung langis. Ito. Itong sugat ko, yung nilagyan ko ng langis, gumaling yan. Yung uminom ako ng tubig, nanalangin ako, gumaling siya. Pero hindi ko sukat akalain na meron pa pala akong sugat sa likuran ng pako. Kasi hindi ko po siya nakikita. Siguro maliit lang yan na merong kumagat dyan sa akin na hindi ko nararamdaman. Ngayon, naramdaman ko yan na parang may kumikurot sa ugat ko. Sa sciatica ribs natin, sciatica nibs natin, yung may 2 ugat tayo sa likuran ng paa natin, meron po yan ugat dyan. Yun po ang tinatarget niya sa akin, diretso sa akin utak. Diretso po yan, diretso sa nibs natin yan, diretso sa may upper back, lower back natin. Hindi ko pa nararamdaman na meron akong sugat niyan. Pero yung dito ko, yung nilagyan ko na langis, gumaling na. Pero hindi rin yun umubra masyado kasi gumagaling siya, kaso bumabalik. Meron akong langis na ginawa sa kanila at dinagdagan ko ng power yung langis na binigay nila sa akin. Saka lang siya tumalab. Pero pagdating dito sa likuran ko, hindi tumalab yung langis. At nagtataka ko sa ugat ko, bakit nagiging kulay pula at nagiging parang dragon fruit yung pako. At nagtataka rin ako, bakit nagiging manas yung pako na wala naman akong kinakain na ganon. Imposible, wala naman akong sugar. At hindi pa ako nagkakaroon ng sugar dahil hindi ako man magkape. At pangalawa, talagang hindi rin ako nagkakaroon ng sugar kasi ilang beses na ako nagpatis sa aking katawan.
doon ko naramdaman na meron palang kakaiba sa pako. Kasi, iisipin mo, napakasimple lang. Kahit sugatan ko katawan ko ngayon sa araw na ito, mabilis tumuyo ang sugat ko. Pangalawa, bakit tuwing alas 2, alas 9 lang ako nilalagnat hanggang alas 2:30? At ikatatlo, yung pinainom ako ng gamot ni Renante Salvalion, 50 times ako mutot, nawala naman ang laman ng tiyan ko. Bakit may lumabas doon na sipon-sipon doon sa dumihan ko? Nawala yung lagnat ko. Kaso, hindi pa rin ako makalakad dahil masakit ang ugat ko, tinitiis ko lang. Sanay naman ako nyon. Yung lumabas yung dugo, sumirit at nananalangin ako, kalahati ng baso na wala ng dugo sa katawan ko, biglang gumanga mga paa ko, at kakaiba rin yung dugo. Ang dugo niya hindi karaniwan sa dugo natin. At yung dugo nyon ay sumusobra tumutulo, parang kripo lang, para siyang sumisirit. Tapos sabi ko sa aking ama, pahintuin nyo na po yung dugo. Pero ayaw pa rin huminto. Yung nanalangin ulit ako, huminto yung dugo ko, yun, gumaang na yung paa ko. Kaya bumalik sa dati yung paa ko. May kakaiba talagang kumagat sa akin. Napaka-imposible po yun. Kasi, alam ng asawa ko, pag nasusugatan ako, mabilis gumaling ang sugat ko. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng sugat na hindi gumagaling ng ganun kabilis. Sabi ng asawa ko, kinagat daw ako ng aswang. Sumagot ako, kung kinagat ako ng aswang, patay na si Apo Andy. Tama yung sinabi ni Eugene Go. Po pwedeng walo-walo yan na isang ahas. Meron pa lang sa ilalim ng... O kaya po pwede po yan isang jellyfish ang nakadikit sa paa ko. Pero nagtataka lang talaga ako, hindi nagparamdam ang mga anghel ko at yung mga alaga ko sa puso ko. Kasi kahit lumangoy ako ng dagat, nararamdaman ko na meron aatake sa likuran ko. Kalooban to ng Diyos. Kaya walang sisisihin dito kundi sarili ko. Dahil nagkampante ako. At pangalawa, kalooban to ni Kristo. Doon masusubukan ang pananampalataya ko. Magpapadala ako ng konting next week po para magpagdagdag para sa paggawa ng tiles. Salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Gumaling ka na. Maraming salamat po. Yun po yun ang ibig ko sabihin. Kasi, kalooban to ni Kristo. Tandaan nyo, lahat ng apostol ni Kristo ay dumaan sa pagsubok. Bago din ako naging manggagamot, dumaan ako sa matinding pagsubok. Ngayon, dumaan din ako sa pagsubok sa dagat. Kalooban to ni Kristo. At wala ang sisisihin dito kundi sarili ko lang. Naging kampante ako at naging pabaya ako sa sarili ko. Dahil nainganyo ako sa pagtalon ko sa dagat na hindi ako nananalangin. At pangalawa, aminin ko man o hindi, naging agresibo ako rito. Nakalimutan kong humawak sa lupa bago ako lumusong ng dagat. Dahil bakit? Dati na akong binalaan ng inang sulumi ko. Bago ka umapak sa lugar na kung saan ka man pupunta, humawak ka ng lupa at hawakan mo at manalangin ka. Idikit mo yung mga kamay mo doon at banggitin mo si Kristo upang sumaiyo ang basbas niya. At pangalawa, upang ang lupa na iyon ay dumikit sa aking katawan at sumaiya rin ang aking spiritual sa kanya. Ang enerhiya. Hindi ko ito ginawa dahil nagkampante ako. Kaya walang sisisihin dito kundi ang aking sarili. Nasubukan din ang aking pananampalataya. Yun lang po yun. Ang importante, hindi pinahintulutan ni Kristo nakapasok sa akin ang virus sa aking utak at ganun din sa aking mga buong katawan. Nanatili lang ito simula doon sa paa ko hanggang dito lang. Kung sumirit man ang dugo ko kalahating baso, wala akong magagawa. Kalooban to ng Diyos na palayasin ang masamang dugo sa aking katawan. Yan. Kaya, walang masisisi rito, kaya hindi ko rin masisisi ang aking mga ama. Kung hindi nagparamdam ang mga anghel ko, kalooban ito upang masubukan ang pananampalataya. Kaya yan po yan. Kaya, ngayon,
Binaliwala ko ang utos ng aking ina na si Inang Salome, nakalimutan ko to. Kasi kung saan man ako dati nagpapa-schedule, nagpapa-service, papunta man ako ng Batangas sa mga malalayo, bago ako bumaba ng lupa nila, hinahawakan ko pa ang lupa nila. Naging kampante ako rito. Hindi nagparamdam mga anghel ko. Ibig sabihin, lumabag ako sa batas sa espiritual. Yun lang po yun. At walang sisisin dito. Importante, hindi pa rin ako pinabayaan ng aking ama. Dahil, ito ay kalooban niya upang matuto ako. Kung hindi ako magkakamali, hindi ako matututo. Tandaan nyo, inaamin ko ang aking pagkakamali dahil naging agresibo ako. Tanda yun sa akin upang matuto ako. Yun lang po yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya nakalimutan ko yun. Kasi yung sumakay ako ng aeroplano, nanalangin ako. Bago ako lumapag doon ng aeroplano, nagpasalamat ako. Yun nga lang ang pagkakamali ko, yung naligo ko ng dagat, hindi ako nanalangin upang ako'y tumapak ulit doon dahil hindi ako taga roon. Pero okay lang yan. Importante, nakapasa pa rin ako sa 7 pagsubok. Ang importante, hindi pa rin ako pinabayaan ng Pong Nazareno. At nagpapasalamat pa rin ako dahil kailangan niya pa ako. Kailangan niya pa ako para sa mga taong nangangailangan ng tulong niya. Kung kalooban ng Diyos ako yung mamamatay, wala akong magagawa. Kalooban niya ito. Kaya walang sisisihin dito kundi ang aking sarili. Masyado ako naging kumpante sa aking sarili. Hindi ko inisip, naalala ko ang sinabi ng aking Inang Salome. Bago ka pumunta, tumawid ka ng kabilang dagat, umawa ka sa lupa nila at manalangin ka. Hindi ko yung ginawa. Kasi alam ko, marami akong bantay ng mga anghel. Pero hindi nagparamdam ang mga anghel ko dahil lumabag ako sa batas. Ano yan? Okay. Yun lang po yun. Okay. Okay. Kaya nagpapasalamat ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Nagwagi ka sa pagsubok sa buhay. Maraming salamat sa inyo, Tony Mar. Okay, mag-alala, Tony Mar. Next time, papasyal tayo sa bahay nyo. Next time, papasyal mo ko sa resort nyo. Magandang gabi po. Magpagamot kayo lang po sa Bicol po eh. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. At maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag na kayo mag-alala sa akin. Hindi pa panahon. Maraming salamat po dyan ha, sa Calaveria. Pasensya na po kayo. Kung hindi ko po nagamot ang lugar ng Calaveria at sa ibang tao po, pasensya na po kayo kung hindi nyo po nakita ang pagbumukha kong pangit at hindi po ako nagpakita sa inyo. Pasensya na kayo. At si Ate Norma Caballero yun na lang po magpapaliwanag. At hindi ko po pinagsisisihan kung bakit po ako nagkaroon ng ganyan. Naging pabaya po ako sa aking sarili. Kailangan ko rin po matutunan. Okay lang po yun. Importante, hindi na mauulit yun. Maraming salamat kay Kristo. Maraming salamat sa lahat. Masaya na po ako. Thank you so much po. Magaling na po ako. Maraming salamat po. Thank you. Si Apo Sinda, hindi natutulog. Hindi siya natutulog, nag-iisip siya sa akin. Mawawala na daw siyang asawang pangit. Nag-iisip siya Apo Sinda kung mamamatay na daw ako. Pating nanay ko nag-alala. Mamamatay na daw ako. Huwag kayong mag-alala. Di pa yon. Maraming salamat po at magandang gabi. May 1 oras at 24 oras na po tayo. 1 hour and 24 seconds po tayo nagla-live na po. Maraming salamat po. Magkita-kita na lang po tayo sa Martes. Huwag po kayong pupunta rito para magpalista ha. Ulitin ko.
Sa Bacolor po sa Pampanga, medyo traffic po. Medyo agahan nyo lang po ng Martes ng alas 9 hanggang alas 5 po ang listahan. Simula Martes hanggang Biyernes po. Yung 5, 6, 7, 8 po, isisingit na lang po kayo ni Aposinda. August 16 na lang available ko. Oh, yan po, para magamot po kayo. Puno yung At July. wag muna po tayo ng stroke ha, kasi kahit magaling na po yung sugat ko at kusa na po ito nagsasarado, ayaw pa rin niya po sinda kasi gumagamit pa rin ako ng physical kong lakas. Gagawin ko pa rin po ang aking mission para po makatulong sa inyong kapwa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ulitin ko, salamat po unang-una sa Panginoong Kristo, sa Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa lahat ng mga anghel na pinagkaloob sa akin. Nagpapasalamat ako unang-una kay Hesus Kristo. Salamat po ikalawa kay Renante Salvalion, sa MD ng doktor po siya ng Calaveria. Siya po ay Vice Mayor. Aming salamat po sa resetang binigay niyong gamot, at kay Eileen Caballero Chon, kay Kitkit, kay Kidlat. Salamat din po, at saka po kay kay Lolong po. Maraming salamat po. At maraming salamat kay Ate Norma Caballero Chon. At maraming salamat po sa lahat sa pagtanggap nila sa amin. Maraming salamat po, at masasarap po yung isda dyan. Maraming salamat din kay Kuya Arnel kay Kuya Arnel Caballero. Hindi ko po alam ano apelyido ni Air Force eh. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po diyan kay Ate Carmen Caballero Darge pa pala. Maraming salamat po sa pagsakay ng aeroplano. At least naka-experience na po ako ng aeroplano kung paano pong sumakay. Maraming salamat po. Thank you so much po sa lahat. Salamat po sa lahat. At least nakapag-live na po ako. Alam niyo na po, nandito ako sa Pampanga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po. God bless all. Thank you, thank you. Bye-bye po at magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat ha. Ibinigay ko na po sa inyo. Martes po ang bukas sa mag-schedule ha. I-search nyo lang po yung Google Map. Jesus Nazareno Gamutan. Kung meron po sa inyo manggagamot dyan malapit sa inyo, pwede po kayo pumunta kay Sister Yang. Pwede po kayo pumunta kay Jaguar. Pwede po kayo pumunta kay Apochalin. Pwede kayo pumunta kay Midnight. Pwede po kayo pumunta kay Kaestong. Kay Nick Banayog. Bahala po kayo. Kay Father James. Nasa sa inyo na po ang pasya. Wag lang po kayo makakalimot sa pagdarasal at pananalig at pananampalataya. Lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala sa isip man o sa salita at sa gawa. Hindi tayo matututo kung hindi tayo nagkakamali. At least ako, natuto ako dahil nagkamali ako, naging pabaya ako sa aking oras at panahon. Dahil nainganyo ako sa magandang tanawin at magandang dagat. Pasensya na, ganun talaga. Pero kalooban pa rin ng Diyos na ako'y mabuhay. Wala akong sisisiin dito kundi ang aking sarili. Naging pabaya ako at kalooban to ng Diyos. At hindi ako nagagalit sa aking Ama upang matuto ako. Maraming salamat, Panginoon Kristo. At least natuto po ako. Maraming salamat at hindi nyo pa rin ako pinabayaan. Maraming salamat po, Ama. At maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa follow page natin sa Facebook page at saka sa YouTube channel natin. Pasensya na po sa 5, 6, 7, 8 na naka-schedule. At pwede naman po kayo pumunta ng 13, 14, 15. Hanggang Biyernes po yun, 13, 14, 15. Para po malista po kayo, masarap po sumakay ng aeroplano, Apo Auntie. Masarap po sumakay talaga ng aeroplano. Mas malikot pa yung truck. Nag-drive na ako ng truck. Mas malikot pa pag may lubak-lubak. Yung aeroplano, malubak lang pala yung pag dumadaan sa ulap na mayroong ulan-ulan. Pero kung wala pong ulan-ulan, wala pong likot yung aeroplano. At least, naka-experience po ako ng aeroplano. O, di ba? Maraming salamat po. Nakasakay na rin po ako ng aeroplano. Kahit malapit lang ang biyahe. Na-experience ko po yun. Kalang po, doon lang ako sa lansangan matutulog habang buhay. At least, nakasakay din po ako ng aeroplano. Masarap po makasakay ng aeroplano. Wala pong problema. Opo, parang nasa bahay lang po kami. Nasa aeroplano po ako. Kaso hindi po ako natutulog eh. Nananalangin po ako eh. Kasi 1 oras lang naman mahigit ang biyahe. Tapos, maganda po yung tanawin sa baba. Masarap kasi
experience ko doon ako nakadikit sa may bintana. Nakikita ko yung baba. Maraming salamat po ha. Maraming salamat po kay Ate Norma na pinasyal po kami sa San Del Monte, Bulacan, sa may tungko po, sa may Lourdes. Sa may, dito po sa may tungko. Okay lang po kami. Masaya na po ako. Maraming salamat po. Papatayin ko na po ito. 1 oras at kalahati na po tayo nagla-live. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless all. Thank you so much. Sa Guagua, Pampanga po ba kayo po, Andy? Opo, pakisearch na lang po yung Google Map. Jesus Nazareno Gamutan. Jesus Nazareno Gamutan. I-search nyo po yan ngayon sa cellphone nyo. Lahat po ng Android ay meron pong Google Map. Kahit hindi po kayo naka-update doon, search nyo lang po yun. Lalabas po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na lang po tayo mag-Giling Water. Yung ano ko pala, teka lang. Yung ibibigay ko pong pangontra. Sa ano ko na lang po yun ibibigay ha? July. Bago matapos ang July, naglalaro po siya sa 27 o 26. Yung ibibigay ko pong raffle na pangontra sa 27 na lang po ha. Pasensya na po kayo. At napakarami ko po talagang asikasuhin. Huwag po kayo maglala. Ang pinangako ko ay pinangako ko at gagawin ko po yun. Lahat po yun. Yung schedule, yung ibibigay pong raffle. Basta't mag-share lang po kayo ng mag-share at mag-like at mag-like. Malalaman ko rin po yan. Nililista ko rin po yan. Loaded pa ho ako sa may video ko. Bukas mag-upload ako ng video yung mga ginagamot. Meron po pala akong ginamot sa Talisayan. Pero hindi ko na po siya i-upload. Nakakaawa po eh. Yung batang babae. Matagal na panahon po siya na nagpunta sa maraming manggagamot doon. At ngayon lang po siya nakabalik sa kanyang katawan. At pangalawa, nagkaroon po siya ng trauma. Kaya hindi ko na po i-upload yung video niya. Kasi ayoko pong pinapanood to sa bata kasi naibabalik yung dati niyang bagay na nawala sa kanyang utak. Pero ito yung magaling na. No, maraming salamat po. Meron naman po kung i-upload na ibang video na ginamot po sa Talisayan. Yun na lang pong panoorin nyo. Pasensya na po kayo. At hindi ko na po i-upload yung video na galing po to sa isang bata. Nagkaroon po siya ng traumatic sa kanyang utak. Dahil matagal po siyang nawala sa kanyang katawan. Kinuha po siya ng mga engkanto sa eskwelahan. Nagsimula po to sa eskwelahan. At ngayon lang po siya nakabalik sa kanyang katawan. At hindi ko na to pinahintulutan i-upload sa video kasi dahil friend ko po ang kanyang ama, baka mapanood po ng kanyang anak ay dahil mag-friend naman po yan, baka po mapanood niya kaya hindi ko na po to pinahintulutan i-upload. I-upload ko na lang po yung mga ginamot po sa Talisayan. No, bukas na po mag-upload ako. Pasensya na po kayo ha. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. Thank you so much po sa lahat na nanonood dyan. Mega shoutout po. Sa ano na lang po July 26 hanggang 27 ko na lang po irarapol yung Wintas po. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Thank you so much po. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. At happy Sunday po ngayon. Happy Sunday. Mega shoutout po sa lahat. Maraming salamat po. Ang healing water natin, mag-a-announce na lang po ako kung kailan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pag-ingatan nawa kayo ng Panginoong Kristo at lagi kayo manatili tumawag sa Kanya hanggang sa dulo ng inyong buhay. Ganon din po ang ginawa ko. Maraming salamat po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Kapayapaan ng una't maghari at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po. Patayin ko na po ha. Patayin ko na po. God bless po sa inyong lahat. Ibinigay ko na po sa inyo ha. Martes po ha. Hindi bukas. Martes. July 12. Maraming salamat po. Thank you so much po sa lahat. Thank you. God bless all po. Patayin ko na po. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye.